Walang pag-atake sa Senado base po sa mga ebidensya ayon po kay Secretary of Interior and Local Government John Vic Remulla. Aba, mukhang hindi inutil ngayon. Pero sabi nga po ni Gasa Belgas, hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Eh sino ngayon ang nagsisinungaling? Si Alan Peter Cayetano, ang Senate President na demonyo sa paningin ni Top 1. Alam niyo, kahapon napansin ko, taimtim na nananalangin ito pong si Alan Peter Cayetano. Yan o, nakaluhod pa. Naknanteting na yan. Nakaluhod. Habang nagsasagawa ng opening prayer, ito pong si Senator Kiko Pangilinan kahapon. Taimtim siyang nananalangin. At siguro iniisip niya, wag mo akong pahibayaan na maalis sa aking pwesto. Tapos nung sigurado na yung pwesto niya, dahil nga wala na pong kudita na nangyari particular kanina, tingnan nyo ginawa niya. Nakatayo na lamang. Relax na. Ha? Ganyan ang ayoko nang ituloy kung anong gusto kong sabihin. Sa isip ko na lang. Ha? Pero malinaw po na kung meron mang nagsisinungaling sa pag-atake sa Senado kuno, yun po ay si Alan Peter Cayetano. Kasi sinasabi nga po na base sa ebidensya, wala pong tumutukoy na merong pag-atake sa Senado. Ito po yung balita sa katatapos lamang po na press conference ng ating Palace Press Officer na si Undersecretary Claire Castro with DILG Secretary John Vic Remulla, Chief PNP, Jose Melencio Nartates Jr., and SOJ na si Frederick Bida, no? At dito nga po, sabi po dito, idiniin ni Interior Secretary John Vic Remulla na lahat ng ebidensya mula sa mga investigasyon ay nagsasabing walang pag-ataking nangyari sa Senado nang magkaputukan sa gusali noong May 13. All evidence points that there was no attack on the Senate. Pakinggan po natin ang mismong pahayag dyan ni Secretary John Vic Remulla. Pagkatapos ng 6 na araw na masusing pag-iimbestigasyon, paghagila po ng lahat ng available videos, interviews, affidavits, ay marami po kaming conclusion na nakuha. Una-una po, for the record, all evidence points that there was no attack on the Senate. I would like to repeat, all evidence points that there was no attack on the Senate. Alan Peter Cayetano, wag mo nang linlangin ang publiko. Ha? Ebidensya, hindi po nagsisinungaling. Sabi po ng mga ebidensya, walang pag-atake na nangyari sa Senado. Pero bago natin puntahan ang mga mahalagang points kanina sa press conference na yan, unahin muna natin ito pong timeline of events last May 13, 2026. Ito po yung nagkaputukan diyan po sa loob ng Senado. Sa balita po ng GMA News na hango sa press conference na yun kanina, mga tagpo sa gun-related incident. Yan po ang tawag ng investigasyon na isinagawa ng PNP. Gun-related incident sa Senado noong Miyerkules, May 13, 2026, inilatag ni PNP Chief Police General Melencio Nartates Jr. sa isinagawang PCO press briefing ngayong hapon, May 19, 2026. Ang timeline of events, isa-isahin po natin ito mga tol. 5:23 in the afternoon, Senator Ronald De La Rosa posted appeal to the public for support. Ito po yung nag-video siya, nananawagan sa kanyang mga supporter na mag-vigil sa harapan po ng Senado. Alas 6:14 ng gabi, Supreme Court did not issue TRO regarding De La Rosa's petition. 7:05 in the evening, Senate total lockdown. 7:22 p.m., Senate received the articles of impeachment from House of Representatives. 8:14 in the evening, Senate Secretary Mark
Leandro Mendoza said that perceived NBI agents entered the Senate 9:35 in the evening. DILG, oh, I'm sorry, nalagpasan ko, uulitin ko ha. I'm sorry, nalagpasan ko yung pagkakasunod-sunod ng mga events. Ulitin lamang po natin para mas malinaw po sa ating mga manonood. 5:23, nag-video ito pong si Bato de la Rosa appealing to his supporter for support. 5:58 in the afternoon, Senate adjourned as its session rather. 6:14 in the evening, Supreme Court hindi po nag-issue ng TRO kaugnay ng petisyon ni Bato de la Rosa. 6:57 in the evening, OSAA Major General Mau Aplasca announced somebody will be arrested. May aarestuhin po sila ayon kay Major General Aplasca. 7:05 in the evening, nilockdown na po ang Senado. 7:11 in the evening, Secretary General of Congress transmitted the articles of impeachment. 7:22 in the afternoon, Senate received the articles of impeachment from the House of Representatives. 7:45 in the evening gunshot was heard inside Senate premises. Ito na po yung simula nung putukan na napanood po natin sa mga balita. 8:14 in the evening, Senate Secretary Mark Leandro Mendoza said that perceived NBI agents entered the Senate. 8:39 in the evening, NBI Director Melvin Matibag told the media that his agent were not involved. 9:35 in the evening, DILG Secretary Remulla and Senate President Cayetano held a press conference outside the Senate building. And May 14, 2026, 2:30 in the morning, Senator Ronald Bato de la Rosa escaped from Senate protective custody. Ngayon, advance po tayo sa mga impormasyon na nakalap kanina at sinasabi ng Senado na may agent daw po ng NBI doon po sa loob ng Senado. Wala po iyong katotohanan sapagkat ang NBI agents ay nasa GSIS premises at hindi po ito gulatan ayon po kay Secretary John Vic Remulla. Sa balita po ng DZRH News Television, nakalagay po ang mga sumusunod. Nilinaw ni Department of the Interior and Local Government, DILG Secretary John Vic Remulla, na ipinaalam sa Senate Maintenance Management ang planong pagsasagawa ng fortification at drilling sa lahat ng pintuan ng GSIS na konektado sa gusali ng Senado noong May 13. Ibig sabihin, alam mismo ng Senate Management na meron pong fortification at drilling na gagawin. Taliwas po ito doon sa pinalabas at pinakalat ni Babalina na inaatake na daw po sila at dinidrill daw po ang Senado. Dagdag pa ni Remulla, sinigurado nila ang seguridad ng gusali upang hindi makapasok ang mga hindi otorisadong individual at maiwasan ang anumang komosyon kasunod ng panawagan ni Senator Bato de la Rosa para sa isang people power movement. At ito nga po yung screen grab sa mga video na nasa posesyon po ng ating kapulisan na ngayon ay naisumite na sa Department of Justice for proper disposition. Sa picture po na ito, makikita po ninyo ang bahagi ng video sa parte ng GSIS na meron pong mga manggagawa, no, na dinidrill talaga yung pintuan at pino-fortify po ito para maging matibay at hindi po basta-basta mabuksan. At the same time, meron po sa kabilang parte naman ng Senate of the Philippines ang mga reporter na nakatutok doon po sa pangyayari at nadidinig din nila yung ginagawa pong drilling. In short mga tol, malinaw na wala pong armado sa panahon na iyon, particular NBI agents, sa loob ng Senado, bagkus merong mga manggagawa
sa GSIS premises under the supervision of GSIS personnel and NBI para siguraduhin secured yung pintuan. Kaya uulitin po natin, sinungaling sina Babalina para palabasin na under attack ang Senado at dinidrill daw po para pasukin sila. Sabi nga po dito, 7:39 in the evening, coordination on the ongoing repair works at door fronting Senate lower ground floor lobby o GSIS carpentry area. Yan ha. At syempre, ito pa po yung ilang mga impormasyon na nakalap natin kanina sa press conference. Iniulat ni Philippine National Police Chief Jose Melencio Nartates Jr. na namataang pumasok sa gusali ng GSIS ang 29 na ahente ng National Bureau of Investigation dakong alas 6:17 ng gabi noong Miyerkules, May 13. Taliwas po ito sa sinasabi ng mga senador sa majority na meron daw pong NBI agents sa loob ng Senate of the Philippines. Hindi po yun totoo, bagkos ang katotohanan, ang NBI agents ay nasa GSIS premises. Ipinunto naman ni Department of the Interior and Local Government DILG Secretary John Vic Remulla na hindi nakasuot ng tactical gear ang mga ahente nang pumasok ang mga ito sa gusali at tanging NBI tag lang ang meron ang mga ito. Yan, makikita po ninyo dito po sa mga pictures po nila, no? Nakasuot po sila ng vest na meron pong tag ng NBI at dumating nga po sila dyan sa GSIS 6:17 in the evening. 20 po sila. Sa aking pagkakatanda, sinabi pa nga ni General Nartates, 4 na kababaihan ang kabilang po sa 20 na personnel ng NBI agents diyan po sa GSIS noong mga panahong iyon. At syempre, eto nga po, 20 na NBI agents ang nakitang pumasok sa GSIS sa pamamagitan po ng CCTV cameras. At wala daw pong, sabi nga po ni Secretary John Vic Remulla, nung nagkaputukan na around 7:46 in the evening to 7:49, wala pong tao, no? Sabi niya, mind you, there was nobody there. Ipinakita ni Department of Interior SILG John Vic Remulla ang CCTV footage kung saan makikitang nagpaputok ng baril si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca kahit wala anyang bumabaril sa kanila. Mind you, there was nobody there. There were no shots being fired at them. No? Kaya maling-mali talaga yung ginawa ni Aplasca. I do not know kung yan ba talaga ay stage para mag-create ng commotion at magbigay ng pagkakataon kina Bato de la Rosa na eventually nagamit nila para tumakas. Ayun lang ang kailangang masigurado ngayon dito kung ito po ba ay related sa pagtakas ni Bato de la Rosa. At ito po yung video. Makikita po dito na ang grupo ng OSAA sa pamumuno ni Retired Major General Aplasca ay lumapit doon po sa bintana. Pakinggan po natin ang pahayag pagpapaliwanag dito ni Secretary John Vic Remulla. At makikita po ninyo kung paano po nagpaputok at paano bumatangal yung baril na gamit ni Aplasca kahit wala naman po kasi silang pinapuputukan, nagpapaputok po sila. Well, the best person. OSAA personnel, unang-una. So, pause. If you can see, pause please. Pause. If you can see, the certain Mr. Ledesma, member of SAA, was peeking through the window. Sumilip siya. Sumilip siya dyan. Rewind nyo na konti. 5 seconds. Rewind na konti. 5 seconds. And there he stopped, go, and look. He bent down, and he was peeking through the window kung sino on the door. So clearly he saw that there was one person in the premises. Okay, continue. Stop. Where is Mr. Aplasca? Dito. Aplasca, the one being held by... The one being, was it held by the back?
Yes. That is So, ito. General Aplaska. Yun. Okay? Yung Watch panot. this. Bakit ko ba sinabi yan? Sorry, nasabi ko na. Yung panot. Parehas na kami, mapapanot na ako. Nagpapatawa lang ako mga tol, ha? Was holding a Scorpion CZ 9mm pistol carbine. Okay? Nakikita nyo? Brother, go. Yan o. Diba sinilip pa nila? Sinilip pa nila. Binuksan nila ito, sinilip. At that point, I think he was asking. Diba? Mga tol, nagpakilala ng NBI agents. Tapos hinrado nyo yung pinto. Sabay nagpaputo kayo, pumesto pa rito si General Aplaska. Nagtataka nga ako dito, mga tol, bakit ganun ang movement nila eh. No, sa close quarter battle, CQB kung tawagin, at alam ko, merong training yan si General Aplaska, magiging general ka. Eh, kami nga na patrolman lang, nakapag-training ng basic ng close quarter battle eh. Magpapaputo ka, nandito ka sa likod, may tao dito sa gilid. No? Dapat ang nagpapaputok, yun nandito sa unahan. Eh paano kung matamaan mo yung tao dito sa bandang unahan? Maling-mali talaga yon. Tuloy po natin ang panonood dito. And at that point, the NBI agent was sleeping. Oh. And there, stop. You can see that suddenly the reactions of the Marines were in ready position. We assume that this is the first time shots were fired by General. Tingnan nyo mga tol ha. Mga Marines pa ang nakakover ng maayos. Samantala yung mga USA ang tatapang. No? Yan o. Lantad na lantad yung katawan nila doon sa area. Alam niyo kung totoo po itong barilan, hindi uubra tong ganito, tinamaan na tong mga USA na ito. Sa totoo lang, kung in-engage ng NBI ito, tapul na ito. Tapul tong mga USA security guards po na ito. No? Kasi hindi ganyan yung tamang pakikipaglaban. In short, mga tol, para sa aking pananaw, baka gawa-gawa lang ito. Opinion ko lang yan ha. Anyway, may proper investigation naman na dito. At sabi nga ni General Nartates sa mga naging katanungan kanina, kayo na ang humusga. Kasi syempre, ang mag-a-assess niyan, ang DOJ. Kaya hindi na nagbigay ng further comment si General Nartates. Pero sa ating court of public opinion, sa ating espekulasyon at opinion, para sa akin lang yan. Hindi ko sinasabing yun ang katotohanan, pero sa opinion ko, parang gawa-gawa lang talaga ito. Para itong mga security guard, itong mga usaan na ito, ganito katatapang. Yung mga well-trained na Marines, tingnan ninyo, covered na covered yung kanilang mga sarili. Di ba? O kasi, bulag sila sa sitwasyon, hindi nila alam. No? Samantala yung USA, malamang alam nila kung ano yung nangyayari. Wala nga nagpaputok sa Marines eh. Wala din nagpaputok sa mga pulis. Ang nagpaputok ayon sa PNP, tanging mga USA lamang sa pangunguna nitong si Major General Aplaska. Continue. You close the door. Continue. Kakahiya. Grabe talaga ginawa ng mga tao na ito sa Senado, ano, mga tol. At ito yung mga screenshot ng video po na yan. Mula po sa GMA Public Affairs Post, CCTV footage sa Senado, ipinresenta ng PNP at DILG para ipakita ang timeline ng putukan. Ipinakita ni na PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. at DILG Secretary John Vic Remulla ang mga nakuhang CCTV footage mula sa loob ng Senado upang ilatag ang opisyal na timeline bago sumiklab ang insidente ng putukan noong nakaraang Miyerkules. No? Ito, tinataboy nila yung mga tao. Nagkakaputukan na ba yan? 7:50. Kasi nagsimula ang confrontation 7:46 to 7:49. Oh, dito, walang tao nung una. Sumilip yung mga OSAA personnel, tapos kinalaunan, dumating na sina General Aplaska. Ha? Kaya ito,
Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina mga tol na makikita sa video kung papanoorin nyo ng buo yung press conference. May tao dito, to tinututukan ko yung ng mouse Ito may tao, 'di ba? Dito merong OSAA. Tapos nandito si General Aplasca, ito. Yang nakikita nyong ginagalawan ko ng mouse. Akalain mo pumuputok nandito? Paano kung tamaan niya itong nandito? Hindi man lang inisip nitong si Aplasca na maaaring tamaan niya yung OSAA personnel. Buti na lamang kamo, bumatangal yung baril niya. Nagloko, kaya inayos pa nung kanyang kasama. At kinalauna, natigil na yung putukan. Pero maling-mali po yun mga tol. No? At nung pinagpapaliwanag na itong si Aplasca, hindi po ito nagpakita at tumanggi. No? Hindi man lang nagbigay po ng excuse. He refused and gave an excuse. DILG Secretary John Vic Remulla said suspended Sergeant-at-Arms Mau Aplasca was asked to appear before the CIDG to surrender his firearms for ballistic examination but failed to appear before the agency. Hindi po siya tumalima sa patawag ng CIDG para po ma-examine sana yung kanyang baril. Ano ang dahilan? Kasi kung talagang wala silang kasalanan, dapat nag-fully cooperated sila diyan sa investigation na ginagawa po ng CIDG. At ito na ang pinakamasaklap na katotohanan ngayon mga tol, sapagkat kinumpirma na po ng ating PNP na talagang tinulungan nito pong si Senator Robin Padilla sa pagtakas itong si Bato de la Rosa. Ayon nga po sa naging press conference kanina, DILG Secretary John Vic Remulla says Senator Ronald de la Rosa used Senator Robin Padilla's vehicle as a getaway car hours after the shooting incident in the Senate. The Philippine National Police will submit a video. Unfortunately, hindi na ipakita sa atin kanina pero naisumiti na sa DOJ showing a white Fortuner and personalities, particularly Senators Robin Padilla and Bato de la Rosa, leaving the Senate premises and boarding a vehicle reportedly owned by Padilla hours after the gun-related incident. Sabi po ni General Jose Melencio Nartates. At hindi po itinanggi ni Robin Padilla na sa kanya po yung Fortuner. Kagabi, in-interview po siya ni Mel Chanco at sinabi niya na sa kanya yung Fortuner. Ang Fortuner daw po na yon ay pinakahamak na sasakyan sa Senado. Pero kung titingnan niyo po yung Fortuner na yon sa ibang mga video nitong ni Robin Padilla, bulletproof po iyon, no? Naka-bulletproof yung Fortuner na yon. At considering na inamin niya na sa kanya talaga yon, yari na siya rito. Hindi na nila maitatanggi pa dahil nakita sila mismo sa video na magkasama at sumakay sa kanyang sasakyan ng mga oras na tumakas ito pong si Bato de la Rosa. Aabangan po natin yan mga tol. Ito yung interview kay Robin Padilla nung tinatanong siya ni Mel Chanco, no? At ito naman yung kanyang sasakyan. Ipakita na natin total hindi naman binlurred ng yan. Ito po yung sasakyan ni Robin Padilla na ginamit sa pagtakas nitong si Bato de la Rosa. Possible vehicle use, inamin po ito ni Robin Padilla na sa kanya, hindi niya itinanggi sa interview sa kanya ni Mel Chanco. May plate number po ito DAV or DAB 1225. Rehistrado po ito kay Senator Robin Padilla. At ito po ang kanilang sinakyan alas 2:30 ng umaga noong May 14, 2026 nang tumakas sa Senado itong si Bato de la Rosa. Kaya aabangan natin yan mga tol. Kung ano ang mangyayari sa pagtulong na yan ni Robin Padilla kay Bato de la Rosa sa pagtakas.
Isa ang unang-unang nakikita ko po dito na pwedeng isampang kaso kay Robin Padilla sa mga napapakinggan kong pahayag ng mga abogadong nakatutok po dito. No, kasi hindi tayo abogado kaya mahirap magsalita ng ating opinyon. Ang mga sinasabi ko ay pangkaraniwang opinyon lamang. Pero ang sinasabi po ng mga legal expert ay pwede pong sampahan ng Presidential Decree o paglabag sa Presidential Decree 1829 itong si Robin Padilla, yung obstruction of justice. Tandaan po natin, ang senador ay hindi po immune from suit. Pwede po silang sampahan ng kasong kriminal kung sila po'y lumabag sa batas. At malinaw sa mga ebidensyang atin pong pinag-uusapan ngayon, may paglabag itong si Senator Robin Padilla dahil tinulungan niya po ang isang pugante sa katauhan nito pong si Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa ay international fugitive po ito. Meron po itong warrant of arrest mula sa International Criminal Court for crimes against humanity as co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan po ay in-issue ng ICC secretly noong November 6, 2025 and it became public only last May 11, 2026 nang ang ating NBI ay sinubukang iserve po ito kay Bato de la Rosa but to no avail. Kasi alam naman natin ang nangyari. Naging marathoner itong si Bato de la Rosa. Nagtatakbo, nagkandarapa pa at nadali pa tuloy yung kanyang daliri sa pagkakadapa niya doon sa hagdan. No? At dahil nga po doon, nag-demand na ang public, particular kay dating Senador Antonio Trillanes. Bakit siya nandoon? Ipinakita tuloy ni Trillanes na merong warrant of arrest mula po sa ICC. At kinatwiran naman ni Trillanes, hindi naman siya naroon para i-implement yung warrant of arrest kung hindi sumama lamang at i-witness ang pag-aresto kay Bato de la Rosa. Kasi yun po ang hamon ni Bato de la Rosa sa kanya nung mga panahon na wala pang warrant of arrest, ang lakas-lakas ng loob nitong si Bato de la Rosa. Trillanes, make my day, sumama ka, ikaw mismo magposa sa akin. Pinagbigyan siya ni Trillanes. Tapos ngayon, yung kaibigan ni Bato de la Rosa na si Rodante Marcoleta, ay binabanatan si Trillanes at sinasabi na kung ano daw ang gustong gawin, susundin na lang daw, kahit daw kumain ng alam nyo na, gagawin daw. Alam niyo yung mga ganong argumento, panglilin lang yun sa atin publiko no? Ang punto kasi doon, hindi na yung hamon, kung hindi yung accountability. Kung talagang walang kasalanan itong si Bato de la Rosa, sana hinarap niya ito. No? Daig pa siya ng boss niya na si Rodrigo Duterte, buong tapang na hinarap yung problema. Hindi tumakbo. Sa bagay, hindi naman kaya ng tumakbo ni Rodrigo Duterte. Pero in addition to this information, sinabi rin po kanina sa press conference na base po sa investigasyon, 44 na recovered na cartridge ay nagmula sa 4 na baril. No? Ibig sabihin, mali po yung unang impormasyon, kulang. Kasi yung mga napag-usapan po natin last time ay 32 lamang. Sinasabing 27 daw po ang nagmula sa OSAA na nagpaputok at 5 lamang sa NBI. Pero nabago po ito at sinasabi dito ngayon na 4 na cartridge ang nagmula sa 4 na baril. Ibig sabihin po, 44 na putok. Kasi hindi naman pwedeng magkaroon ng cartridge kung dapat nakalagay dito fired cartridge, no? O kaya empty shells para mas malinaw. Kung wala pong nagpaputok ng 44. Ibig sabihin umano nito ay 4 lamang ang nagpaputok. 3 mula sa Office of the Senate Sergeant at Arms at 1 mula sa isang ahente. Mali po itong balita. Kinorek po yan. Mali po yung binasa ko Kinorek po yan ni General Nartates. Ang sinasabi niya, hindi 4 na katao, kung hindi 4 na baril ang pinanggalingan ng 44 na fired cartridges. Minsan nagkakamali din ng mga magagigiting po natin tagapagbalita. Pero since napanood po natin yung mismong press conference kanina, kaya itutuwid po natin yung impormasyon na yon. Inuulit po natin, ayon kay General Nartates, 44
na cartridges ang na-recover at ito po ay nagmula specifically sa 4 na baril lamang. Ang tanong, sino-sino kaya ang nagpaputok? No? Hindi mawawala doon si General Aplasca. Hindi rin mawawala yung isang NBI. Ang tanong na lamang, yung dalawa pa. O kaya, posible naman, baka 2 baril din o higit pa ang ginamit ni Aplasca. Baka siya lang naman ang nagpaputok doon. Kasi kung makikita po natin sa video, may mga unang ginamit si Aplasca. Tapos pangalawa, bumatangal yung baril, meron ulit siyang ginamit. O, yan ay patuloy na iniimbestigahan ng ating kapulisan. Hindi, I'm sorry. Tapos na ang investigasyon dito, pero malalaman lamang natin yan kung ano talaga ang katotohanan kung i-divulge, i-disclose ng DOJ. Kasi may mga impormasyon kanina na hindi na po nila inilahad sa publiko, marahil baka makompromise po kasi yung pagsasampa ng kaso sa mga taong involved po dito. Yan lang muna ang update po natin sa mga pangyayari sa Senado. Magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay May 19, 2026. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.